8:55 na guys. Tapos na ako maglinis sa baba. And umakit na kayo sa taas para magligpit naman. And inuna kong ayusin yung higaan namin. Tapos itong mga shoes. So ito yung mga shoes na lalagay ko muna to sa loob ng mga boxes. Itong mga boxes na to na nasa left side. Ayan. Tsaka ko sila tatabi muna dahil hindi ko pa nabibilhan yan ng shoe storage. And then itong mga boxes na nasa likod. Lahat yan, wala nang laman guys. Naiayos ko na siya dun sa shoe rack. Natutuwa ako. I'm getting rid of all those boxes na nagdadalawang isip kasi ako kung gusto ko silang tanggalin sa box kasi para mas protected yung shoe sa loob ng box. Pero ngayon, mas maayos ang tignan yung shoe cabinet kapag wala sila sa mga boxes. And ito namang dalawang box na to, may laman pa yung shoes, mga boots ni Shobe. And hindi kasya sa shoe cabinet, kaya lagay ko na lang dyan siya sa box and nahanap ko siya ng pwesto dito sa kwarto. So, ayan yung boots niya. Binili niya to noong December. Christmas gift na rin ni daddy niya yan sa kanya. And then this one, itong mataas na boots niya. O, tiis ganda yung batang yan eh. Try ko mag-pop up ng picture niya na suot tong boots na to. Mataas tong boots na to. Hanggang knee-high ata yung taas ng boots na yan. Gustong-gusto niya yan. Nabili lang namin yan ng sale. And tuwang-tuwa siya. Pero actually, mas gusto niya yung flat. Kaso, yan yung nakita namin na mas medyo affordable. Yun sa Aldo kasi nasa 8,000. Kaya hindi namin binili yun. And that one is, ang alam ko, 2,000 or 2,500 lang namin nabili. So, ito na nga guys, ang mga boxes na lalabas ng bahay. I-breakdown ko muna siguro sila. Pipiin ko bago ko itapon. Tapos, itong mga to, ayan, kailangan ko pa itong ilagay sa loob ng box. Itong school shoes ni Kyle, this one, bago lang yan eh. Siguro mga 2 months pa lang yan, pero bugbog na kagad sa kanya. Kaya, binilhan namin siya ng rubber shoes na black lang talaga. At yun ang ginagamit niya sa school. Si Kyle kasi naglalaro yun sa school after class. And talagang pud-pud ang shoes niya. Kaya dapat talaga lagi siya naka-rubber shoes. Hindi pa ako ganun katapos mag-ayos dito sa room nila. Pero yan lang naman, konti na lang. Yung mga bagong sinampay ito na kailangan kong ihangin nandun sa chair. Galing sa babayan kanina. And yung bed nila, inayos naman nila. Pero syempre, hindi ganun kaayos. Gaya sa gusto kong ayos. Pero good job pa rin sa mga bata. And ito naman ang itsura dito. Ayan. So, mga nakakalat na lang talaga halos yung shoes. Yung damit na kailangan isampay pa. Plus, nakita nyo yun sa taas. Hindi inayos ni Kyle lang maayos yun. O, pakita ko na sa inyo yung ginawa kong shoe cabinet. And ayan na yung inayos ko na shoe cabinet. So, yung di ko napakita sa inyo ito na nakabukas, no? Para ipakita nung una kung ano ang itsura niya, yung before niya. Grabe, sobrang nakakatuwa siya. Nung inaayos ko siya nung umpisa, akala ko, parang hindi ko maisip kung paano ko siya pagkakasyahin, tsaka kung paano ko siya aayusin. Tapos nung nasimulan ko na, ayun, tuloy-tuloy na naman na, and nagawa ko na paraan na magkasya lahat. And sobrang nakakatuwa siyang tingnan, guys. Sobrang organized na yung shoes namin ng mga bata nila kambal. Itong shoe rack na to, itong shoe cabinet na to, shoes lang namin ang laman nito. Yung kay na daddy tsaka kay Kyle, andun sa baba. And yung pinakita ko nga sa inyo, iba pang shoes ni Kyle, ayun na yun. Itong baba na to, ito yung kinakambal. And then yung rubber shoes nila ngayon na pang school suot nila. And dito nakalagay dapat yung rubber shoes nila. Iuurong ko to. And kasya pa isang piraso dito. So kasya yung rubber shoes nila dyan sa space na yan. And then ito lahat ng mga shoes pa nila. And yung pinakita ko nga sa inyo na boots na hindi na pwede dito, hindi na kasya. And then, itong top naman nito, ayan, sa akin lahat yan, guys. O, diba? Centipede lang, ang daming paa. Yan talaga kaligayahan ko lang. Ito palang shoe cabinet na to, matagal na to, doon sa isang bahay namin, diba? Nakita nyo to doon sa room nila kambal. Ito yung shoe rack nila before, sa old home namin nabili yan. And available pa rin naman yan sa kanila. Infinite ang brand yata nito. Kung magkano lang, yun ang hindi ko na matandaan. Hindi ko alam kung nasa 5K to, tapos nabili namin siya ng sale. Kaya mga 3 plus ko na lang yata itong nabili. Ayan yung itsura niya guys, pag nakasara. And dalawa nga itong cabinet na pinagpatong. Tinanggal namin yung paanong isa para ma-maximize namin yung use ng vertical space dito kasi maliit lang yung bahay.
Ayan, sobrang natutuwa ako, natignan siya. Kung pwede lang iwan nakabukas. Nakatuwa na nakaayos na lahat ng shoes namin na mas maayos. Ngayon, pag-iisipan ko naman yung shoes ni Kyle at saka ni Daddy. Kasi yung nabiling shoe rack ni Daddy ay hindi talaga maganda. And ito yung sinasabi ko sa inyong shoe rack na binili ni Daddy para sa kanya. Kasi siya gusto niya, nakikita niya lahat ng shoes niya. Kasi pag hindi niya nakikita, nakakalimutan niya kung ano yung meron siya. Pero ngayon naman kasi, tinatanong pa rin din naman niya ako kapag nagbibigay siya every morning kung ano yung pa-partner doon sa damit niya. Kaya ako yung nag-decide kung ano pa rin yung shoes na gagamitin niya. Pero depende pa rin kung halimbawa, alam niya margala ka siya ng sobra, kailangan yung mas comfy yung susuotin niya na shoes. So, yan yung mga shoes niya. Actually, may kulang isa dyan yung suot ni Daddy ngayon. Plus yung pang school shoes nga ni Kyle. So, ito yung shoe rack, napaka-flimsy niya. Ang mura lang naman kasi nito, pangsamantalang sa akala niya, yan yung solusyon dun sa shoes nga nila. Kaso hindi talaga pwede to. So, nagbabalak akong bumili ng something na mataas na shoe cabinet dito na hindi makukuha ng space and pa-vertical yung kukunin nga niya na area para mag-maximize yung vertical space dito. So, yan na lang yung mga kailangan kong pag-isipan kung paano ko i-organize naman. Itong sapatos na lang ni Daddy at saka ni Kyle. Hindi ko nga alam kung yung, alin yung mga uso ngayon na acrylic na nilalagay yung mga shoes. May mas makakapal na kasing klase ngayon nun. Parang niisip ko yun eh. Pero may nakita niyo ako sa Shopee na isang cabinet na maganda. Pinag-iisipan ko pa rin talaga alin sa dalawang yun yung mas okay and yung mas tatagal. Tsaka yung mas okay para sa dalawang to kasi mas iba silang gumamit eh. 11:30 na pala guys. Kaya pala medyo nagugutom na ako. Katapos ko lang maglinis ng kwarto ng mga bata. Kaya pasok na tayo. So ito na ang itsura ng room ng mga kids guys. Malit lang yung room ng kids. Napakita ko na naman sa inyo to last time, diba? Kaso, magulo nga lang. Pero ngayon, malinis na. Kaya, mas medyo ma-appreciate nyo. Tsaka mas magmumukhang medyo malaki na siya dahil malinis na. Ayan, pagpasok mo, nandyan pa rin yung day bed na dating na kay Kyle yan. Plus, may pull-out bed pa rin sa ilalim niyan. So, yun lang ang bed ng tatlong sa ngayon. Kaya, nagpa-plan talaga kami na palitan yung bed ng mga bata gawing bed bank or yung triple decker na bed bank. Pero pinag-isipan namin kung yung tatlo ba o dalawa. Yung beddings nila, kung matagal na kayo naka-follow sa akin, alam yung nagagamit ko na to noon pa. 7 years na yata itong beddings na to. Sa Mandawi Foam ko nabili yan guys. And hindi ko alam kung may kanyang pa bang bedding sa Mandawi Foam. Yung wall art naman nila sa SM ko lang nabili to. Isang set na siya. Itong metal drawer nila sa Mandawi Foam namin nabili to. Dalawa to. Yan, magkabilang side ng bed, nilagyan ko. Itong table lamp naman na to, touch lamp to. 3 color yan eh. Ayan. So, regalo lang kay Daddy yan. And sabi ko, ito yung maganda dito sa bedside nila. Kasi yung saksakan dito sa bedside, nandun sa may gitna ng kama, sa baba. So, delikado kung maglalagay ako ng saksakan. So, ito rechargeable. Kaya, saktong-sakto siya dito. And yun, kata nyo, sinubukan ko lang naman siya. Nag-iisa pa lang siya. Yung kabilang side, ayan, walang ganun. Regalo lang kay Daddy yan ng Christmas. Kinaghahanap ako ng kapartner niyan. And sabi ko na talaga magandang addition to dito sa kama ng mga bata. Sa bedroom ng mga bata. And nakita nyo naman yung kabilang side. Ayan o, walang lampshade. Pero ang ganda niya, mas nakadagdag sa ambience ng room kapag meron siya nun. Nadala din namin yung desk nila kambal, plus yung chair nila. 6 yung chair na dala ko, yung 2 pink, 2 yellow, 2 green. So, depende sa team, pinapalit-palitan ko yung color ng chair nila dito. At syempre, dala ko yan si Astronaut. Yan ang nightlight nila dito sa kwarto. Doon sa vlog ko na nag-moving out kami, sabi ko din, madadala tong TV ni Kyle. Pero, ayan, nagawa ko naman ng paraan. Sabi ko, Daddy, may pwesto yung TV ni Kyle. So, nadala pa rin namin yung TV niya dito. And yung printer, dito na namin nilagay sa mga bata. Kasi sila yung mas madalas gumamit niyan. Maliit lang yung room ng mga bata. Pero, nagawa namin man ng paraan para magkasya lahat yung kailangan nilang gamit. And, nagdagdag nga rin kami ng closet kasi yun talaga yung medyo kulang pa sa kanila.
So, ayan na yung kabuuan ng room ng kids. Ganyan lang siya, guys. So, may closet lang na isa. Andito yung mga desk nila para pag kailangan nilang mag-aral. And then, andun lang yung bed. Tapos, merong syempre chair para sa desk nila. Lahat ng gamit nila, kailangan may tamang pwesto. There's a place for everything. Kasi kung hindi, chaos talaga tong kwarto nila. Dahil maliit na nga yung kwarto. So, dapat talaga pag-isipang maigi kung saan lalagay yung mga gamit. O dapat bago bumili, kailangan alam na may pepwestuhan. And ito na yung closet nila, guys. Buksan natin para makita nyo kung ano yung nagawa kong pag-aayos dito. Ayan na yung closet nila kambal, guys. Dati, yung sa pinaka-left side, gamit ni Kyle nakalagay. Pero ngayon, purely kinakambal na to. And kung makikita nyo sa gilid, ayan, pag ginilid ko yung camera, yung may luggage pag sa ibabaw, yan na yung closet na dinagdag namin para kay Kyle. Nasa labas ng room, pero at least malapit pa rin sa room niya. Dito sa side na to, sa pinakataas, nandito yung mga shorts nila, yung mga pants nila na pwedeng i-fold, or yung mga dress din na hindi naman lukutin, kaya nandyan lang, finold ko na lang siya. And then dito naman sa baba, dito nakalagay yung mga dresses, and then mga skirts, pants na nakahang. So, dito ko lahat nilagay yan. Kailangan kong orientin yung girls kung paano na ang arrangement nitong closet nila. Para pa maglalagay sila ng gamit nila, alam na rin nila, mababalik nila ng tama. And syempre, pa naghanap sila ng gamit nila, malalaman nila pa rin sa nakalagay. Dahil nilipat-lipat ko nga yung mga pwesto. Dito naman sa gitna, ang nilagay ko yung mga tops nila, yung mga blouses nila. Para maiksi lang. Dahil sa baba, ito nakalagay naman yung mga house clothes nila. Then ito namang drawer na to, mga going out clothes nila yan. Yan yung mga knitted. Yung mga ganong klaseng tela. So hindi siya lukutin, kaya pwede siyang i-fold. Kaya dyan ko siya nilagay sa drawer. Meron dyang dress, may skirt. Pero mostly mga blouse yan. Tapos sa ilalim naman yan, ganun pa rin. Yung mga knitted pa rin na sweaters naman to. Same dun sa isa, hindi to lukutin, and mas okay na fina-fold lang to kasi panakahang to, nasisira yung damit. Lastly, ito naman yung mga bags nila sa taas, and then yung nasa basket, yung mga bra ng girls. And ito naman, puro jackets and uniform naman nila to. So ito yung mga jackets, coat, and then uniform nila, mga blazers. Dito ko pinagsama-sama. Kasi pag nagsuschool sila, mahilig mag-jacket yung mga yan. At least, nandito lang yung titingnan nila. Hindi na sila kailangan magbukas pa ng ibang closet. Plus, andito rin yung socks nila and underwear sa baba. So, pag morning at school day, ito na lang ang kailangan nilang i-access na cabinet. Andito na lahat yun ng kailangan nila for the day. Kaya tatagalan din talaga ako kapag nagdilikpit ako ng mga closet. Kasi sobrang pinag-iisipan ko din kung paano ba siya aayusin in a way na kung paano siya ginagamit. Gusto ko yung mas maging madali yung pag-ikot nila. Dahil na sa umaga, dahil nagmamadali sila pag papasok na. Gusto ko maging smooth yung araw nila bago pumasok ng school. So, kaya lahat to pinag-iisipan ko kung paano ko siya aayusin talaga. And so far naman tingin ko okay tong ginawa kong arrangement. And naka-arrange din pala to by colors pala, no? Kaya kung makikita nyo, from black going to white, usually siya. Yun ang arrangement ko sa clothes. So, ayan na ang closet nila kambal. Punta naman tayo sa closet ni Kyle. And ang closet pala na to, Sanyang yung brand nito. And kinustomize namin yan ni Habi. Itong pinakagitnang part, puro shelves dapat yan. So, hindi namin kinabit yung shelves. And then, nagkabit kami ng rod. Kasi mas gusto ng mga bata na nakahang yung mga clothes nila. And nabili namin tong sale. 11,000 plus yan, alam ko, originally. But then, nabili lang namin siya for 9,000. Can't remember na talaga. Pero mga ganun, mga magna 9,000 yung presyo nito. Nabili namin siya for 20% off na sale. Dito na nga yung closet ni Kyle, guys. Tapos na siya. Wala na siyang siwang. Naayos na yan ni Daddy. Na-adjust niya na yung para sa pinto. And naayos ko na rin yung closet niya. Actually, nung gabi pa lang na yun, nung Sunday. Pero hindi ko pa lang na video.
And ngayon, papakita ko na sa inyo. Late na rin kasi ako natapos and wala na akong time para i-video siya. Pero pakita ko na ka syempre kaagad kay Kyle. Tatabi siya nung shoe cabinet namin. And happy naman si Kyle dito. Sobrang natuwa siya sa mas malaki na yung closet niya. Mas maayos na yung gamit niya dito ngayon. Maayos naman yun dati, pero dito kasi mas sama-sama na. Plus, mas malaki na and mas hindi siya mahihirapan na maghanap ng gamit niya. Actually, hindi naman siya yung naghahanap nga pala ng gamit niya. Pag umaalis kami, yan si Kyle, parang si daddy yan. Gusto niya ako nag-aayos ng susuotin niya. Ako ang pipili kung ano ang susuotin niya. Pero ako naman, happy to oblige. Siyempre hanggang ako pa yung pinapipili niya, enjoyin ko na muna yun. Buksan na natin yung closet niya, guys. Sa top nung closet niya, na-store namin yung luggage bag namin. Dalawa yan, may isang malit pa sa loob. And then, ito na ngayon yung puro hanging, yung taas lang. And andyan lahat ng shirts niya, school uniform, and mahilig mag-jacket si Kyle. Kaya talagang jam-pack yung closet niya dahil yung jacket ang kakapal ng tingnan. And naka-arrange din to na by color. So, from black hanggang to white. Dito naman sa baba, dito nakalagay yung mga going out pants niya. Tapos sa center, yung mga shirts pa niya na pwede naman naka-fold lang, na hindi naman malulukot. And then, yung mga shorts niya na pang going out. And sa first drawer niya, dito nakalagay yung mga boxers niya, yung pambahay niya na shorts, and then yung mga sando niya. Sando lang kasi mga pambahay ni Kyle. Kaya lahat yan, mga sando lang yan dito. Sa right side, dalawang sando na hilera. And this one, yung mga boxers niya, tsaka yung mga pambahay niya na shorts. Sa ilalim naman, dito nakalagay yung underwear niya, tsaka socks. Tapos, yung knee-pad niya, dyan ko na lang din nilagay, yung bull cap niya, at tsaka yung lalagyan ng watch niya. Wala masyadong laman pa yung organizer niya ng socks, tsaka brief kasi naglaba ako. So, kailangan ko pang i-fold yun, na doon pa sa baba yung mga kailangan kong i-fold. Nakakatuwa lang tingnan kasi mas organized na yung gamit niya. Ayan, no, pagbukas mo, nandito lahat ng house clothes niya. And then, pag aalis naman siya, ito yung kailangan niyang buksan. Tsaka pagpapasok siya, nandito na lahat ng mga gamit niya. So, nasa hallway, pero malapit pa rin naman to sa room nila. Ilang hakbang lang yan, guys. Ganun talaga. Pag maliit ang area mo, kailangan mong pag-isipang maigi paano mo mamamaximize yung mga spaces para magkasya yung mga gamit and malagay yung gamit ng mas organized pa rin. And nakakatuwa pa, guys, tingnan mo yung shoe rack niya tsaka yung cabinet niya. Parehong-pareho to ng color. Kahit 5 years ago ko nabili yung shoe rack na yan. Same brand pala tong nabili ko. Kaya nakakatuwa na matchy-matchy talaga siya. Kaya hindi naging eyesore kahit magkaibang cabinet sila. So, ayan na yung shoe cabinet and yung closet ni Kyle. Yung shoe cabinet pala sa All Home ko nabili. Nabanggit ko ba? Yung closet naman niya sa Home Alone. Pero same brand to. Infinite yung brand nito. And last naman sa tour natin, pasok na tayo sa master bedroom. And ayun na agad siya, guys. Pagbukas nyo ng pinto, yung bed na agad namin ang bubungad sa inyo. Dati hindi ganyan ang ayos niyan. Tatry ko yung pop-up sa inyo yung picture. Pero nilipat ko siya dahil mainit. Sa ganitong pwesto, mas masarap na makatapat kami sa aircon. Kasi doon sa isang pwesto, kailangan pang mag-electric fan. Dagdag kuryente, kaya nilipat ko yung bed dito. And naging mas okay sa amin to. Akala din namin dati hindi okay to. Pero so far, nilipat-lipat ko to. Pag uwi natin, nagulatan lang siya. Ganito na ayos. And na-try namin and naging okay naman na sa kanya. Hindi ko na binalik sa dating pwesto. Yung mirror, andun pa rin sa gilid. Hindi ko naman siya tinanggal kasi wala pa akong pwestuhan yan. Ang closet namin, guys, same lang kinakambal. And ganun din, kinostomize din namin siya. Ginawa ko rin siyang puro hanging na cabinet lang. Dahil mas gusto rin talaga namin na nakahang lang yung clothes namin. Mas madali kasing maghanap at saka mas madaling mag-ayos pag nakahang lang yung clothes. Ang curtain na ginamit namin dito, kung ano lang din yung meron kami, hindi ko gustong bumili ng curtain. Kaya may kita nyo, medyo bitin siya kasi mataas yung window dito. May kita nyo, meron pa siyang ayun no, parang pa-curve pa dun sa ibabaw. Nung una,
Yung curtain rod, dito lang nakalagay. And ang liwanag niya, parang tutulog kami. So, pinaangat ko kay daddy. And sabi ko, okay lang yun. Kung maging bitin yung cortina, hindi na masyadong pansin. And kami lang naman yung tutulog dito. Sa harap naman ng bed, guys, andyan yung TV namin, andyan yung dresser, and then yung workstation ni daddy. Ayan yung itsura ng workstation niya. Dati pa to. Ito pa yung nandun sa kabilang bahay namin. Dinala namin siya din dito. Hindi namin nasama yung kapartner nito kasi hindi na talaga kasya. Wala na kaming space para dun. And kung makikita nyo sa gilid, guys, andyan yung mga beddings ko. Naka-vacuum muna yan bago ko nilagay dun sa bedding na bag. Yung sa packaging niya para mas marami akong ma-store. Pero pansamantalang pwesto lang niya yan. Aalisin ko yan dyan and lalagay ko yan sa laundry area. Kailangan ko lang muna bumili ng storage box na mas malaki. Kasi maliit lang yung mga meron kami. So, ayan na guys ulit yung work area ni daddy. Workstation niya. Pero bira niya na nagagamit to. Kasi sobrang busy na rin siya sa work. Doon sa office work niya. So, wala nang sideline guys. Wala masyado. And, hindi na siya masyado nakakaharap dito sa area na to. Pag uwi ng pagod na. Kaya sa ngayon, display lang to eh. Naaalikabukan lang sobra. Dahil bihira naman na talaga niyang nagagamit. And then ito pa rin yung chair ni daddy dito. Pang gaming chair to. Pero ito yung ginagamit niyang work chair. And 1 year na to sa amin. And sulit siya ha. Maganda siya. Kahit yung kay Kyle, hindi pa rin nabubugbog. And okay na okay pa. Walang sira, walang problema. Lagay ko yung link nito guys sa description box pag gusto nyo rin itong gaming chair na to. And itong dresser naman, ito yung dresser sa area nila kambal dati, dun sa room nila. And since di kasya sa kwarto nila to, dito ko nilagay sa room namin para may patungan din ng TV plus additional na closet space. Ito naman yung loob ng dresser, guys. So, yung ibabaw, ito yung mga pang-workout ko ng clothes at saka yung mga shirts ko na pang-bahay. Sa baba, ito pa yung mga dresses ko na pang-alis na hindi naman lukutin. And then, yung mga jeans ko. And then, sa pinaka-bottom, shorts and cardigans naman yung laman yan. Sa kabilang side naman, yung mga anik-anik ko, babango, mga accessories, pang-arte. And this one, mga underwear, tsaka swimwear. Bra, actually, yung mga panties sa kabilang side eh. And then sa pinaka-bottom, yung towels naman namin ni daddy. Kung matagal ko na kayong subscriber, alam niyo na lahat ng gamit dito galing na dito sa kabilang bahay. Yung side table ko, yan pa rin yung sa kabilang bahay. Sa kwarto namin doon sa master's bedroom. And from Mandawi foam yan, same with the lamp. And then, ang bago lang is yung wall art. Bumili ako ng panibagong wall art dahil hindi ko na pa nadadala yung mga wall art ko dito. And ito nga, itong aming wardrobe. Kailangan namin bumili ng wardrobe kasi yung mga wardrobe namin doon ay built-in. Yung dresser, tsaka yung work area ni daddy, workstation, dala lang din namin to guys. Ito pa rin yun. Bago kami lumipat, nilayout namin ni daddy, pinag-isipan namin kung ano yung mga gamit na pwede lang namin dalhin dito. Kasi nga, mas maliit yung space dito, kaya kailangan pag-isipan namin maigi, ano lang talaga yung makakaya naming dalhin. Pero in fairness marami rin kaming nadala. Halos lahat din ng gamit namin, yung mga gamit lang sa kitchen at saka ibang furnitures dahil kulang yung room dito ang di namin nadala. Ito naman yung inside ng closet namin guys. Ganyan lang ang damit namin ni daddy dito. Plus yun nga sa dresser area, yun yung additional na closet space pa para mostly sa akin yun. Actually akin lang halos yung laman nun. Dito sa pinakadulo, nandito lahat ng bags ko and then lahat ng dresses ko. Yan. Actually, gusto ko nga sana yung velvet hangers na lang. Kasi mas marami kang masustore pag yung velvet hangers. Kaso sayang naman tong mga wooden hangers namin. Kaya yan pa rin ang ginamit ko. Tapos kung makikita nyo, nakabaligtad yung dulo ng hangers ko. Kasi kapag ano yung nagamit ko, pag binalik ko, babaligtarin ko naman siya. Ita-turn ko tong ibabaw. Para alam ko alin sa mga gamit ko yung nasusuot ko.
Kasi minsan nakakalimutan ko na kung nasuot ko, paulit-ulit lang yung sinusuot ko. Kaya yan yung indication ko kung ano yung nasuot ko or hindi pa. Ito namang gitna, shared to sa amin ni Daddy. So, kay Daddy yung kabilang side. Actually, dapat baligtarin ko na. Kasi pinagbaliktad ko yung closet namin. Dati, dito ako. Dun si Daddy. Kaya dito yung damit ni Daddy. So, ngayon dapat, ilipat ko na yung damit ni Daddy dito. Ito yung akin. Anyway, nag-work pa rin naman yan. So, dito yung mga tops or mga dresses ko na may ikse. And kay Daddy naman, yung mga long sleeves niya. So, dyan ko nilalagay yan. And then, sa baba, yung mga going out na shorts ko and the shirts na pwedeng nakatupi lang. And then, dito sa baba naman, sa drawer, ito yung kay Daddy. Nandito yung mga shirts niya, boxers, socks, underwear, and hanky. So, dito lahat nakalagay yan. And, sa ilalim naman, yun naman yung sa akin. So, lahat ng dress ko na pangbahay, yung mga pantulog ko na dress, yan ang laman yan. Yung underwear ko plus yung hanky ko. Yung mga socks ko kasi, dito nakalagay, ayan o. Madami sila kasi kay Kyle yan na ayaw na niya. So, ginawa ko, ako na lang gumagamit, ginagawa kong pantulog na socks kasi lagi ako nagsasocks pa ng tutulog. Sa ibabaw naman ng bedside table ko, ayan, mga anik-anik ko na dapat katabi kong matulog. Nandyan lahat yan. And itong last na closet, last part ng closet sa bandang kanan, kay Daddy naman to. So, andito sa taas yung pants niya, tsaka mga slacks. So, yung kabilang side naman, yung mga shirts niya, na pwedeng naka-fold lang, mga hindi lukutin kasi yan. And then dito, lahat ng mga shirts, polo shirts, mga polo niya na hindi long sleeves and jackets. Dito naman nakalagay yung mga lagi niyang ginagamit pang office. Tapos sa pinakababa, mga jeans niya and then mga shorts na pang going out. Kay Daddy naman, ang arrangement ko ng damit niya is by color. Dapat from black to white. Pero kung mapapansin nyo, dito, iba na yung color ng mga damit. Kasi, pag nasuot niya na for the week, dito ko binabalik. Sa dulo. Then, dito ako mamimili ng mga susuotin niya for the week naman. Tapos, pag nalaban ulit yun, dito ko naman lalagay sa dulo. Hanggang sa maubos ko sila. Para to make sure na napapagamit ko lahat yung damit ni Daddy. At di ko nakalimutan ano ba yung nagamit niya. At hindi pa niya nagamit. Para di pa ulit-ulit yung damit niya kaagad every week. So, mga isang buwan or more bago siya uulit ng damit. So, kapag yung lahat ay umikot na, nag-iba-iba na talaga yung color, ayun, i-arrange ko na ulit siya pag napagamit ko na lahat yung damit kay Daddy. Ayun na yung closet namin, guys. Maayos siya, organized naman siya. And then, kay Daddy, maayos ang closet niya kasi ako lang lagi kumukuha ng mga damit niya. So, ayan ang ating mga room tour, guys. Maliit lang ang mga rooms namin dito. But enough na naman para sa amin and functional naman siya. And we are comfortable. Ang importante, isama-sama kami dito and happy naman kaming lahat. Kahit ang mga bata, sobrang happy dito kasi nakakalabas din sila ng bahay dito. And ako rin, nakakapag-walking na ako sa wakas. And maliit man o malaki, kayang-kayang i-organize yan ni Mami Loreline.